Kasado na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Kahapon nga po'y sumalang daw sa final rehearsal ang Pangulong Jr. Ipinasili po ng palasyo ang ilang paghahanda sa mga dapat na abangan sa magiging talumpati ni Marcos mamayang hapon. Nauna pong nagpahiwatig ang palasyo sa posibleng malalaking announcement daw ulit na marinig mula sa Pangulo, pero tumanggi itong magbigay po ng ilang pang mga detalye. Bago ho naman ang mismong SONA ay bubuksan daw po muna ng Senado at ng Kamara ang kanilang second regular session ng 20th Congress mamaya pong alas 10 ng umaga. Kabilang po sa mga tatalakayin ang ilang pong mga priority bills, pati na ang 2027 General Appropriations Act. Binabanggit din po mga kapatid na ang pag-convene kalaunan po ng dalawang kapulungan para ho sa SONA ng Pangulo mamaya po yan alas 4 po ng hapon sa plenaryo ng Batasang Pambansa. Nauna pong sinabi ng Kamara na magiging simple at dignified ang SONA ngayong taon. Sa kaugnay na balita, nakaposte na po ang mga pulis sa paligid ng Batasang Pambansa para sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gaganapin mamayang hapon. Naka-full alert ang pulisya at handa raw ang lahat ng kanilang tauhan, pati na rin ang mga kakailanganing gamit. Suma total, mahigit 20,000 pulis ang ipakakanad sa Metro Manila bilang seguridad sa SONA. Kabilang po sa pinababantayan ng mga critical areas tulad ng Commonwealth Avenue, ang mga kalsada sa paligid po ng Sandigan Bayan, House of Representatives at Batasan Police Station. Samantala, una ng pinabulaanan ng PNP ang umano'y nationwide gun ban na ipatutupad sa araw ng SONA. Sa halip, mas hihigpitan daw nila ang pagbabawal sa pagdadala ng baril at ilang uri o ibang uri ng kagamitan sa ilang designated security areas. Nauna na ring nagpatupad ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ng road closure at rerouting katulad po sa Maynila at sa Quezon City. Wala ring pasok bukas sa lahat ng antas o wala pong pasok ngayon sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong eskwelahan sa dalawang lungsod ngayong araw para po sa SONA ng Pangulo. Alas 6:34 po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid. Naghahanda po naman daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang kontra-SONA sa araw po ng Martes, bukas ito, July 28. Ayon kay Cayetano, dapat daw pong pagtuunan ng pansin ang usaping direktang nararamdaman ng mga Pilipino at hindi ang bangayan sa politika. Siya po nagsasabi nito. Ang kontra-SONA ay tradisyon kung saan po ang mga lider ng minorya sa Kongreso ay sasagot sa nagiging SONA ng nakaupong Pangulo. So if you love your nation, you have to be updated. Sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Doon sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Turn naman po ng opposition mag-kontra-SONA sa Tuesday. So after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra-SONA. Yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Iginiit naman po ng Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna po yan ng kanyang impeachment trial. Sinabi po yan ng bise sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa London nitong Sabado. Anya, pagtataksil daw sa mga Pilipinong bumoto sa kanyang pagre-resign. Mainang pangaraw na patalsikin na lang siya ng Pangulo kung gusto nito. Kasabay po niyan, sinabi rin ni Duterte na focus siya sa kanyang trabaho sa OVP at hindi pa raw niya prioridad ang paghahanda sa 2028 elections. Magpapatuloy po ang impeachment trial ng Vice Presidente sa Miyerkules, July 29. Kasalukuyang nasa biyahe sa ibang bansa ang pangalawang Pangulo hanggang July 31. Sa ibang balita po naman, kinababahala po ng House Prosecution Panel ang anilay spliced o pinagtagpi-tagpi na video ng impeachment trial na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa spokesperson po nilang si Congressman Ace Barbers, sila po'y sumulat na kay Impeachment Presiding Officer Francis Escudero para ipabatid ang naturang usapin.
Ito'y nag-uugat mga kapatid sa ipinost na video po ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media noong pong araw ng Biyernes. Sa video, ipinalalabas po na hindi daw nakakasagot si House Prosecutor Shell Jokno sa katanungan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ipinapakita nitong nag-aakusa umano ang prosecution kahit na hindi pa raw sigurado sa mga ebidensya laban sa nasasakdal na bise. Pero buwelta ho naman ni Jokno, walang konteksto ang naturang pinagputol-putol na video. Hindi lang ho daw nagbabaka sakali ang prosecution at may sapat na basihan sa pagpapasubpi na nga sa bank records ng Vice Presidente. Sabi ho naman ni Representative Zia Alonto Adiong, maaari pong pahinain ng mga edited na video ang tiwala ng taong bayan sa impeachment court. Kaya hiling nila maging patas dapat ang sinumang senator judge. Ang impeachment trial ay hindi dapat usgahan batay sa ilang segundo ng video. Mas mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng proceedings upang sila mismo makabuo ng kanilang opinyon at patas at tamang pangunawa dito. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening public confidence in our institutions. Yan po tinig ni ex-Congressman Ace Barbers, isang nga po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.